Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible. Isa sa mga dapat tandaan para sa mabilisang paglaki ng ating muscle ay ang salitang consistency o ang tuloy-tuloy na pag-workout. Pero minsan, hindi ito nasusunod dahil sa iba't ibang kadahilanan. Isa na rito ang pagkakasakit. Madalas sa mga baguhan, kapag may sipon, ubo o trangkaso, ay takot magbuhat o mag-exercise dahil baka raw lalong lumala yung kanilang sakit. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Hindi na nga ba tayo pwedeng mag-exercise o mag-workout kapag meron tayong karamdaman? Siyempre, walang eksaktong kasagutan para dito. Dahil ito ay depende sa taong may sakit. Bilang matagal na rin sa pagbubuhat ang inyong abang lingkod, ay ilang beses nang dumaan sa ganitong sitwasyon. Pero bago ko ibahagi ang aking mga karanasan sa bagay na ito, sa mga bago pa lamang sa channel na ito, please subscribe, like, and share. At i-click ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat po! Say, that's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it. Kapag meron akong ubo, sipon, trangkaso, o lagnat pa yan, o kaya minsan sabay-sabay ang mga yan, nagwo-workout pa rin ako. Tama yung narinig nyo mga kaprakti. Nag-e-exercise pa rin ako kahit meron akong ganitong mga sakit. Siyempre kilala ko ang sarili ko or alam ko kung anong lakas meron ako kapag may sakit ako. Kung sa pakiramdam ko nasa 80% na yung lakas ko, ibinubuhat ko talaga ito. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Ganito mga kaprakti, kung ang mga simpleng sakit na nararamdaman nyo ay mula leeg pataas, pwede nyong ibuhat yan. Pero kapag mula sa leeg pababa, kaya ng paninikip ng dibdib, sakit sa tiyan at iba pa, ay kailangan na ng pahinga at kumonsulta sa doktor. Kung sakaling tinamaan ka ng trangkaso, sipon at iba pa, bago ka magbuhat, mag-warm up ka muna. Then 5 to 10 minutes cardio exercise. Pagkatapos nito, pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung sa tingin mo ay kaya ng katawan mo, pwede ka nang magbuhat. Pero tandaan nyo mga kaprakti, light to medium weight lamang ang bigat na bubuhatin nyo. Huwag muna kayo mag-heavy sa pagkakataong ito. Tandaan din na since hindi 100% yung power level natin, kapag may sakit tayo, huwag maging intense or bawasan nyo yung intensity level ng workout nyo. Kung dati ay 1 minute ang rest nyo sa bawat set, ngayon may sakit ka o may nararamdaman ka, 2 hanggang 3 minuto ang gawin mong pahinga sa bawat set. At syempre, 30 to 45 minutes lang dapat ang itatagal mo sa pag-workout. Sa palagay ko, hindi. Kasi ito ang karanasan ng marami. Isa na nga ako doon. Na minsan o madalas pa nga, na ang pag-workout ang nagiging daan upang guminhawa o tuluyang mawala ang sakit na nararamdaman natin. Dahil na rin siguro sa ating pagpapawis, kaya gumiginhawa ang pakiramdam natin. May time din na nakaranas ako ng karamdaman at halos 50 to 60% na lang ang lakas ko. Kapag ganito, umiinom muna ako ng gamot bago ako mag-workout. Mga gamot na paracetamol halimbawa. At titiyakin kong very lightweight lang ang gagawin ko. At tatagal lang ako sa gym ng 30 minutes. All day, okay. We work hard, then we all play. Yeah, I'm addicted to the grind, man. That's right. So sa ating recap, hindi masama na magbuhat habang may sakit para sa akin. Mag-warm up muna at cardio exercise upang malaman mo
kung kaya mong magbuhat ng weights o hindi. Light to medium weights lang ang buhatin at low intensity lamang. Mahalagang tandaan din na huwag pilitin ang sarili kung di talaga kaya. Magpahinga, uminom ng gamot at vitamin C kung kinakailangan at kumain ng prutas. Hanggang sa susunod mga kaprakti. God bless. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro.